Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Pebrero 2025. Pasada Balita. Kill threat ni dating Pangulong Duterte sa 15 senador pinaiimbestigahan sa NBI. Pasada Balita. Mahigit 400 areas of concern minomonitor na ng AFP. Pasada Balita. Hirit na 15 pesos na minimum na pasahe sa jeep, diringgin ng LTFRB ngayong linggo. Pasada Balita. Toll price hike nakaamba ngayong taon. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kita ng Bureau of Customs pumalo sa mahigit 9 bilyong piso. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat. Halos 50 katao patay sa pagguho ng minahan sa Mali. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Philippine Men's Curling Team huwagi ng gintong medalya sa Asian Winter Games. Curlers, may panawagan sa pamahalaan. Pasada Balita. Nako, ito, continuous tayo sa ano? Continue tayo sa Bahay Kubo. Kahit munti. Lunes na lunes Tuloy, na po yan, ha? tuloy ang kantahan. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng patani, alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Makati RTC naglabas ng gag order laban kay Tessa Prieto Valdez. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Jopel Pelenyo. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita.
Pasada Balita. Inimok ng mga mambabatas ang National Bureau of Investigation na i-review ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang ilang mga senador upang magkaroon pa ng mas maraming pwesto sa Senado. Ayon kay Llano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, marapat lamang na imbestigahan din ng NBI ang sinabi ng dating Pangulo tulad ng pag-iimbestiga nito sa bantang pagpatay naman ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang din naman ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon na pareho ang ugali ng mag-amang Duterte at dapat anyang makasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa pananakot. Nauna nang nagsampa ng kasong inciting to sedition at grave threat ang NBI laban kay VP Sara dahil sa sinasabing assassination plot laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at maging kay House Speaker Martin Romualdez. Pasada Balita. Ipinagdarasal na lamang ni Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng kapayapaan para sa 2025 midterm elections. Ito'y matapos matanong sa DWIZ sa kanyang reaksyon sa pabirong banat ni dating Pangulong Duterte na patayin na lamang ang 15 senador para makapasok ang buong senatorial slate ng PDP laban. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi maganda ang mga ganitong pahayag, gayunpaman hindi na dapat gatungan pa ang mainit na halalan. Panahon ngayon ng eleksyon at dapat ipanalangin natin na ligtas, mapayapa at walang karahasan na mangyari sa ating halalan. Iyon ang hindi maganda para sa atin at sa ating bansa at sa ating mga kandidato. Talagang umiinit ang halalan at hindi natin pwedeng lalo pang gatungan at kahit na magkatunggali tayo, importante na issues-based lang at manatili tayo sa issues at hindi magiging physical. Tinig ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Ways and Means sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Inalmahan at mariing kinundina ng isa sa 11-man prosecution na panel ng Kamara ang impeachment case o sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na patayin ang mga senador upang bigyang daan ang mga kandidato ng kanyang partido. Binigyan din ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre ng tingog party list na katulad din sa mga naunang banta ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez na siyang pangunahing dahilan ng impeachment proceedings ang naging pahayag ng amang si dating Pangulong Duterte. Git ni Representative Asidre na hindi dapat baliwalain at itinuturing na isang krimen sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang hayagang pagbabanta laban sa mga opisyal ng pamahalaan dahil may malubhang epekto, biro man ito o seryoso. Dagdag pa ng House Assistant Majority Leader na lalo pang magpapatibay sa articles of impeachment laban sa kanyang anak ang pahayag ng pagbabanta ng dating Pangulo. At tatandaang sa proklamasyon ng PDP laban noong Huwebes, ahasang sinabi ni dating Pangulong Duterte ang naturang pagbabanta sa 15 kandidatong senador ng administrasyon. Pasada Balita. Tinututukan na ng Armed Forces of the Philippines at iba pang mga kinaukulang ahensya ng ang mahigit 400 areas of concern sa buong bansa para masiguro ang kaligtasan sa 2025 midterm elections. Ayon sa AFP, kabilang sa kanilang binabantayan ang 188 na lungsod at munisipalidad na nasa yellow category o may kasaysayan ng election-related incidents. 177 na nasa orange category o may armed threats at 38 naman na nasa red category o mga lugar na may pinakamataas na alerto dahil sa banta at isaysayan ng karahasan. Nauna nang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla na nasa 18,000 sundalo ang kanilang itatalaga sa darating na halalan. Bagamat nilinaw ni Colonel Padilla na posible pang madagdagan ang nasabing bilang depende sa sitwasyon. Siniguro rin ng AFP na sila ay makikipag-ugnayan sa COMELEC, Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang mapayapang halalan. Pasada Balita. Kinansila ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng mga balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections.
Ito ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay matapos ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na iurong na sa October 13, 2025 ang BPE. Naniniwala si Chairman Garcia na mas mataas ang posibilidad na matutuloy ang eleksyon sa Oktubre dahil mayroon ng enrolled bill. Gayunman, nilinaw ng COMELEC Chairman na nagpapatuloy pa rin ang pag-iimprenta ng national and local election ballots para naman sa BARM. Nauna nang sinabi ng COMELEC na magkakaroon pa rin ng botohan ng mga taga-BARM sa May 12 kung saan pipili sila ng kanilang mga napipisil na kandidato mula sa pagkasenador hanggang sangguniang bayan o panglungsod. Pasada Balita. Nagpaalala naman ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato na kinakailangan nilang magpasa ng report kaugnay sa mga ginamit nilang campaign material sa panahon ng kampanya. Ayon sa COMELEC, iba pa ang nasabing report sa ipinapasang Statement of Contributions and Expenditures matapos ang halalan. Ang ipinasusumiting report nila, inventaryo ng mga environmental o environment-friendly at sustainable materials na ginamit sa pangangampanya. Binigyan din pa ng COMELEC na nararapat ding magpasa ng kaparehong report ang sino magdodonate ng campaign material sa mga kandidato. Maaari namang ipasa ang nasabing dokumento sa pamamagitan ng email o personal na magpasa sa mga tanggapan ng PAL body. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines at latest mula naman sa Filipino Mirror. Kasado na sa Miyerkules ang isasagawang pagdinig ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para sa nakabinbing petisyon na itaas sa 15 pesos ang pamasahe sa mga jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, inihain noon pang 2023 ang nasabing petisyon. At tatandang noong October 2023, inaprubahan ng LTFRB ang pisong provisional increase sa minimum na pasahe para sa mga PUJ, kaya't mula sa dating 12, naging 13 pesos na ang pasahe sa traditional jeepneys at mula 14, naging 15 pesos naman ang pasahe sa mga modern jeepney. Una na rin sinabi ng LTFRB na pinag-aaralan nito ang petisyon ng iba't iba pang mga transport group. Gayunman, iginit ng LTFRB na kailangan din nilang ikonsidera ang posibleng maging epekto ng dagdag pasahe sa mga commuter. Pasada Balita. Kasado na bukas ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, asahan ang dagdag na 70 sentimo hanggang 70 sentimo sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang maglalaro sa 60 sentimo hanggang 80 sentimo ang posibleng aumento sa kada litro ng diesel. Maaari namang sumirit ng hanggang 20 sentimo ang presyo ng kada litro ng kerosene. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustments tuwing Lunes at ipinatutupad ito tuwing araw ng Martes. Pasada Balita. Pebrero pa lang, ano? Ha? Araw ng pagmamahal. Ayan na naman. Sa naman, tapos na yung Valentine's eh. Oo nga eh. Pero- Bakit tuloy-tuloy pa rin yung pagmamahal? Oo nga eh. Pero actually, iniintay kong mag-react ka dito eh. Yung sa binanggit ko sa latest sa Filipino Mirror. Yung gagawing 15 pesos ang minimum fare sa mga jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Hindi pa man ito naaprubahan, ayan na. Yes, Diba? yes. Oil price hike. At kung matatandaan nyo po, mga kabalitaktakan, pasensya na Lunes ha? Ha? Kung matatandaan nyo po, after ng halos 3-4 na sunod-sunod na oil price hike ng mga nakarang linggo, ay nasundan ito ng napakalaking rollback sa presyo. Kakarampot ata yun. Kakarampot lang. Sa sobrang tindi ng seri ng oil price hike, nalito na ako. Rollback pala yun. Rollback ba yan? 10 piso, di ba, ini-rollback? 10 sentimo. Sentimo ba? Ay, grabe naman. Buti naalala ko pa. Tolerante. Maganda. Okay talaga nandito itong isang to. 10 centavos rollback. Tapos, Kasi napakalaki naman ng 10 piso. hindi, ganito nga. Ano natin, total, hindi naman tayo pareho magaling sa math. Pareho yata tayo Correct. mascom eh. Yes. 3 serye ng oil price hike. Okay?
humigit kumulang piso yan. Hindi bababa sa piso yan eh. Serye nga eh, di ba? At tapos nasundan ng rollback, 10 sentimo. Wow! Di ba? Tapos isang beses lang. Oo, 1 beses. Supposedly dapat yung series din eh, di ba? Correct. Series din ng oil price rollback para bawian eh, di ba? Total, naglolokohan. Nag-aayos na rin lang tayo ng pinapatupad natin. Ipatupad na natin ng maayos. Abay, akala ko rollback pa rin eh. Malulugi daw kasi sila. Nagulat ako sa Malulugi. report mo, kuyang oil price na agad. At bawing-bawi agad ha. Yung 10 Sentimo. sentimo na Oo. inirollback nila ha. Ang tanong, yung po bang itataas yung halaga na yan ng oil products, kailan nyo binili? Di ba? Araw-araw po ba kayong bumibili? O linggo-linggo o buwanan po ba ang stock ninyo? Ilang naman ang tanong dyan eh. At yung sinasabi mo, Kuyang Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan na baka nalulugi, come on! Ang daming stock niyan. Nasa kolehiyo pa lang tayo, uso ng rollback. Correct. Di ba? At noong kolehiyo pa lamang tayo, nag-aaral pa lamang tayo, nakikita na natin yung trending na mas matindi talaga ang oil price hike kaysa sa rollback. Yes. Correct. Ngayon, kung nalulugi sila, andyan pa eh. Di ba? Hindi pa nga nagsasara. Yung pinalakihan kong gasoline station sa amin, ang bongga nga ng station nila eh. Ang ganda eh, di ba? Sasabihin nyo, nalulugi kayo. Eto lang, Kuyang ha. With your indulgence, sasabihin ko lang sa inyo ha. Nasa oil price, nasa oil company ha. At saka mga nasa ganyang sektor ha. Tell it to the Marines. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tiwala si Senator Sherwin Gatchalian sa kakayahanan ni bagong talagang Transportation Secretary Vince Bringas Dizon. Ayon sa Senador, kilala si Secretary Dizon bilang action man at madagaling tumugon kapag kailangan. Wala rin anya itong magiging problema sa commission on appointments dahil marami na itong nagawa noon paman maging kalihim. Si Secretary Dizon ang papalit kay outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista na nagbitiw sa pwesto dahil sa isyong pangkalusugan. Tawag nga namin dito sa Valenzuela kay Secretary Vince Dizon ay Wonder Boy dahil action man talaga siya eh. Lalo na nung in-assign siya as our vaccine czar. Natatandaan ko nung dito sa Valenzuela, pag may kailangan kaming vaccine, kaagad merong ibinibigay. So malaking bagay yan para sa DOTR dahil action man to. He gets things done. Sa natitirang 3 years ng ating Pangulo at ng administrasyon, importante na matapos itong mga malalaking infrastructure projects tulad ng subway, ng railways. Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Ways and Means sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Malapit nang matapos ang pag-aaral ng pamahalaan kaugnay sa plano nitong i-extend ang Light Rail Transit Line 2 o LRT2. Pinaplansya na ng Light Rail Transit Authority ang pag-aaral para sa LRT2 Kogyo Extension Project bago nito isumite ang dokumento sa National Economic and Development Authority o NEDA para maaprubahan. Ayon kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, ang approval sa resulta ng pag-aaral ay katiyakan na mapupondohan ang proyekto. Dito'y matutukoy kung magkano ang kailangan para maitayo ang infrastruktura at posibleng bilang ng mga pasayrong masaservisyoan ng LRT2 extension. Sa ilalim ng proposal, magkakaroon ng 3 karagdagang istasyon ng LRT2. Itatayo ito sa SM Cherry, Antipolo, Blue Mountains at Kogyo. Pasada Balita. Samantala, balik operasyon na mga tren sa mahigit 100 kilometrong ruta ng Naga patungong Legazpi sa Bicol Region simula February 26. Ayon sa Philippine National Railways, aarangkada ang unang tren sa Legazpi ng alas 4:49 ng umaga habang aalis naman ang return trip sa Naga ng alas 5:30 ng hapon. Sa 15 hanggang 155 pesos ang pamasahe sa tren at available ang discount para sa mga tulad ni Kuyang Jopel na senior citizen. Katulad Nagulat. Malayo pa. mas magugulat ka rito. Sa kagaya kong estudyante at persons with disabilities basta magpakita lamang ng valid ID. Titigil ang Naga Legazpi route sa mga estasyon ng Naga, Pili, Baaw,
Iriga, Lourdes, Bato, Matacon, Pulangi, Uwas, Ligaw, Traveria, Daraga, Banta o Bagtang, Washington Drive, Kapantawan at Legazpi. Muling binuksan ng PNR ang nasabing ruta noong December 27, 2023 matapos ding suspindihin noong 2017 dahil sa kakulangan ng mga tren. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Land Transportation Office o LTO sa mga motoristang hindi magkakabit ng plaka sa kanilang mga sasakyan. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, may karapatang multa na nagkakalaghan ng 5,000 piso ang mahuling motorista na walang plaka. Ito ay alinsunod sa Republic Act 4136 o ang LTO o ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Bagamat aminado ang LTO Chief na mayroong problema sa pag-release ng mga plaka, tiniyak nito sa mga motorista na bago sumapit ang July 2025, mariresolba na nila ito. Pasada Balita. July 2025. Ngayong taon. Ngayong taon Alright. naman. So ngayon, pahabol ko lamang dyan, Kuya Jopel, with your indulgence. Ang question ko is yung, kamusta na po yung paghihigpit ninyo sa mga 8 plaka? Diba? Kasi may update ba doon na legit na ulit gamitin ng 8 na plaka? May nakikita na ako sa Dami. Oo, may Dami, nakikita kuya. na. Iba nga, para mas matindi ha, 8 na yung nasa harapang plaka, meron pa sa ibabaw. PBBM. O, di ba? Ikaw, ordinaryong mamamayang ka, sisitahin mo ba? Ha? Negative. 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 Pangulo yan eh. Congressman. Para ka nagtampo sa bigas, di ba? Oh. Di ba? Kasi kaya ko lang naman po nababanggit. Pinapaalala ko lamang naman kung okay na ba sa Congress na talagang legit na po bang gamitin sa mga bihikulo ng congressmen yung 8. Kayo mismo ang nagsabi, di ba? Na wala pang pinapalabas na lihitimo na 8 plaka. yes, yes. At hanggat maaari, hindi mo na gagamitin. Noon yan, nung mga nakaraang pagkakataon. Dahil nasabak nga sila sa kontrobersiya. Di ba? Correct. Oh. Ngayon, ang tanong, okay na po ba? Ayos na ba lahat? Pwede naman talagang gumamit lahat? Kasi, ilang bihikulo po ba ng isang congressman, ang pwedeng lagyan ng 8? Di ba? Lahat ba ng bihikulo nila pwede? Kasi minadaanan ako sa isang eksklusibong subdivision, lahat yata kuyang nasasakyan niya, naka-8. Kapit-bahay mo to, ha? Ay, excuse me. Pag eksklusibong subdivision, sa'yo yun. Ha? Ako, subdivision, gilid lang ako, kuyang. Gilid lang tayo, kuyang. Ako sa Mahirap. Gilage ako, gilage. Ito, seryoso ha. Kayo po ba ay okay na? Kasi kung hindi, baka naman pwedeng sitahin nyo yung mga naka-8. Correct. Diba? Meron pa nga dyan anggapan ng isang matinding ahensya ng pamahalaan, kuyang. Ang lalaki ng sticker, halap, gilid at likod. Meron pang may sirens pa siya at may wangwang. Ha? Sabi naman nung kakilala ko, nung mukhang nagmamadali yata yung sakay nung nasabing bihikulo, abay kahit ini-inspeksyon yung palabas ng subdivision nyo, kuyang talagang sinita eh. Ewan bakit? Nagwangwang. Pinagana yung sirena nung sasakyan niya. Di nataranta ngayon. Ay, syempre. Nataranta Kasi yung mga ikaw. nakabantay, yung Ikaw. mga nag-inspeksyon. Ikaw, security guard ka. Nakita mo yung gano'n. Letter D yung yung harapan ng Sasaludo pa yan. Ahensya. At letter G yung dulo. Oo. Alam mo na ako ano yun? Ay, ba't pinabanggit? Congressman pala, tsaka taga D. G, yung mga sinasabi ko. Nasa subdivision nyo, kuyang. Ha? Kaya ako natatanong kasi, obvious talagang lantaran At hindi lang iisang sasakyan po nila, mga calling LTFRB tsaka Congress. Hindi lang po isang sasakyan nila. Ngayon, kung lihitimo po yan, wala namang problema. Diba? Ngayon, kung medyo may pag-abuso, baka naman pwedeng suwituhin nyo. Diba? Correct. Kasi, 1, 2, 3, 4 yata yung nakita ko, kuyang nadaanan ko. Puro 8 yun. Oo. Tapos patungo ron, nakita ko na yung address ng bahay mo. Nasa subdivision niyo pala, kuyang. Hindi, nasa gilid lang ako. Baka mali yun. Naligaw ako. Ay, babalikan natin yan, ha? Oras mo. John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita.
Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga commissioner at tagapagsalita ng Commission on Human Rights, si Attorney Beda Esperanza. Attorney Beda, good morning po, Johnny Bañez. Live na po tayo, Jopel Paleño, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Hi, hello. Good morning po, John. Good morning, Jopel. Alright, unang-una sa lahat, reaction niyo po dahil we understand na mukhang tulad ng Commission on Elections, mukhang may agam-agam po kayo dito sa ipinatutupad na revitalized Oplan Katok ng PNP kaugnay sa kasalukuyang paghahanda or kampanya kaugnay ng midterm elections sa attorney. Opo. Yun naman po sa part ng Commission on Human Rights, ang ano naman po namin ay wag lang po sana maging yung implementation po ng Oplan Katok ay wag po sanang maabuso. Dapat po sana ito po ay gawin within the parameters allowed by law. Ang alam po namin ay mag-uusap ang COMELEC at ang Philippine National Police para po maglatag sila ng guidelines kung paano po ang tamang implementasyon. Nire-recognize naman po namin ang power ng police na gawin itong Oplan Katok kasi ito po ay matagal naman na nilang ginagawa. Ito po ay parang a way of a reminder doon po sa mga gun owners na expired na po yung kanilang mga licenses or yung PTC, yung pag-possess po ng kanilang firearms. So kung ito po ay gagawin lang nila as a way of reminding these gun owners, wala pong problema. Pero kung lalagpas pa po doon sa ganong gawain, ay yun po ang pangamba ng Commission on Human Rights. Pero sir, attorney, ano ba yung mga paglabag na binabanggit po ninyo na dapat na maiwasan o yung ikinababahala po ng COMELEC at maging ng inyong pong tanggapan ng CHR? Opo. Ang garantiado po kasi ng Constitution natin ay dapat wala pong unwarranted search and seizure. So kung lalagpas po ang paggawa ng pulis nung reminder lamang kung ito po ay kung kunwari sa pilitan na papasukin yung bahay, kukunin yung baril, yun po yung pipwede. Hindi na pipwede dahil wala po silang search warrant. Pero kung hanggang lang doon po sa i-remind lang po na i-renew yung kanilang mga licenses at yung kung hindi pa man ma-renew ay i-surrender lang sa malapit na pulisya yung kanilang mga firearms, wala pong problema yun. Pero kung lalagpas pa po doon, ay panghihimasok na po yun sa karapatan ng ating mga firearm owners. Attorney Epres, sa pagkakataon po bang ito, meron na pong natanggap na pagrereklamo or reklamo or reklamo ang CHR kaugnay dito sa pinapatupad na revitalized Oplan Katok ng PNP, Attorney Epres? Opo. So far po wala pa naman, John, wala pa naman po kaming natatanggap. And yun nga po yung ano namin na if ever meron pong paglabag na ma-experience itong ating mga kababayan, wag po silang mag-atubili na pumunta po sa amin at kami po ay magkakandak ng investigation. Alright, dahil po sa kalituhan na yan ng pagpapatupad at medyo may parang, sorry to say, parang mukhang may gray area, quote-unquote, yung pagpapatupad na yan, nagsagawa po ng pagpupulong ang COMELEC at PNP. Yes. Pero mukhang hanggang ngayon, Kuyang Jopel, hindi pa rin talaga tumbok na tumbok kung ano yung talagang dapat at hindi dapat. So kayo po ba kasama or naimbitahan man lang, Attorney Epres, sa sinasabing mga pagpupulong na ito sa pagitan ng COMELEC at ng PNP? Wala po. Wala pong invitation na sa amin. Pero ganun pa man po ay kami po ay magmo-monitor sa maging kaganapan nito, lalong-lalo na po doon sa ilalabas nilang guidelines dahil maganda naman po ang coordination at ang usapan ng CHR at ng COMELEC. So pagka nakapaglabas po sila ng guidelines, kami po ay hihingi ng kopya ng guidelines na ito para alam rin po namin yung parameters po nitong revitalized Oplan Katok ng PNP. Pero sa ganito po ba, Attorney Epres, kapag magsasagawa sila ng door-to-door o Oplan Katok o revitalized Katok, paano po ba ito? Kinakailangan bang abisuhan muna yung mga license owner o yung mga gun owner? O
surprise visit. Bali po ang nangyari po kasi, so in-announce na po ng pulisya na meron nga po silang Oplan Katok na parang reminder doon sa mga firearms owner. So ang sa parte po namin parang yun po na yung kanilang abiso sa lahat ng merong mga expired na lisensya. Ang ano lang po dito is dapat hindi po, kumbaga dapat identified po nila if let's say dito po sa isang particular barangay na ito kung saan nandun ang operation, ang dapat lang pong puntahan nila ay yung mga gun owners na yung address na yon ang nakalagay sa kanilang lisensya. Hindi po pwede na kung sino-sino na lang po ang kakatukin nila at magtatanong sila na kayo po ba ay merong unexpired license. Dapat po specific na mga tao ang kanilang pupuntahan. Hindi po pwede kung sino-sino na lang ang kanilang kakatukin. Opo. Isa pa pong agam-agam naman ng mga responsible gun owner na kagaya ko po, sabi nung ilang mga tropa na yung iba sa kanila nasa abroad, yung iba sa kanila nasa malayong lugar, baka po pag na-tsempo, nakatukin yung kanilang tahanan nang wala sila ron, magkaroon ng problema. Paano po may iwasan yun sa palagay ninyo, Atty. Epres? Ang ano po talaga doon, dapat kumbaga, yun pong aabutan na tao doon sa bahay, ay talagang maging firm sa kanilang stand na ang dapat na gawin lang po ng ating kapulisan as to remind. Hanggang doon lang po yun. Hindi po pwedeng pumasok, hindi po wala Yun ang po, malinaw. hanggang i-remind lang po na i-renew yung kanilang licenses. So, isa-segue ko na rin, kadugtong po ito, Atty. Epres, yung pong checkpoint. Kasi marami sa ating mga motorista ang natatakot na baka mamaya, kasi ang sinasabi sa checkpoint, kung ano lang po yung nakikita ng mata Yes ng po, mga opo. pulis, hindi pwedeng pababayan ng ang sakay, hindi pwedeng buksan yung kung ano man yung nasa harapan at maging yung nasa likurang bahagi, compartment na sasakyan. Meron na po ba kayong mga natanggap na ulat na mukhang naabuso naman ito o lumagpas dapat na gawain ng mga pulis kaugnay sa checkpoint? Sa ngayon po wala pa rin, pero tama very po kayo doon, Sir John, na dapat pagka ganyan pong mga checkpoints, dapat plain view lang po. May tinatawag tayo sa batas na dapat plain view doctrine lang, na kung ano lang yung pag binuksan yung kotse, kung ano lang yung makita. Pero yun nga po, may limitasyon na hindi po pwedeng buksan yung mga globe compartment at kung ano pa man, dahil search na po ang tawag doon pagka ginawa pa po nila yun. Pero kung halimbawa, sir, for example, may nakitang belt bag sa passenger seat nung aking sasakyan, baka isipin niya may dalang barel na gano'n. Pwede ba niyang buksan yun, sir? Ang dapat po doon ay humingi po siya ng kapahintulutan doon sa may nung bag. Kasi kung sa atin naman po ng mga responsible gun owner, kung lisensyado lahat, kompleto naman po tayo ng papel, wala naman pong problema yan, ano po. Pero kung halimbawa nga po ayaw nung car owner. tao, Opo. nung car owner, babalik po ulit tayo doon sa plain view na tinatawag okay. po natin. Alright. Opo. Okay. Okay, Atty. Epres, medyo with your indulgence, medyo naalala lang namin ni Kuyang Jopel yung nangyari sa Taguig. Nakarating na po ba sa inyo yung nangyari sa Taguig, yung operations ng mga pulis doon sa Taguig last week? Wala pa po, pero kung ano man po, baka po pwede nga yung programa niyo po malaman na po namin so that makapag-conduct po kami ng investigation Opo. kung may paglabag man po. Yan po namin kayo ng info, nasa 10 yata, ano? Na pulis. Ang nag-operate po sila sa isang lugar sa Taguig City, mukhang nagkaroon ng lapses doon sa kanilang operations. Ang binabanggit, mukhang walang warrant, may pinasok na bahay, at saka nakita sa CCTV po na nagpambuno yung mga pulis. Uniformed police po ito.
at saka yung mga nasa loob ng bahay. At yung isang video, Attorney Epres, nakasakay po sa mobile, yung isa yata nilang inaresto, Opo. tumalon. Tumalon sa Opo, mobile. na-monitor po namin yun. Opo, Oh, yun, po yung pala nag-viral, Opo. sir. Yes, Any yes, reaction on yes. this, Attorney? Opo, kung titingnan po natin yung video kasi po yung ano po ng CHR ay limited rin pa lang po doon sa medyo nagtitrending ngayon na videos. Ang una po na ano namin, bakit kailangan pang after noong insidente na yun ay sinira pa po yung CCTV camera, in-off po nila na po. And hindi po marang malinaw kung yung pag-implement ng warrant, hindi po gaanong naipakita yung warrant, parang hindi na-explain or kung ano man po ano. Tsaka yun na nga po, nagkaroon na ng commotion, babae po yung subject ng kanilang warrant, tapos mga hindi pa po kami sure kung minor yung mga kasamahan doon na nakikipag-usap or doon sa mga pulis. Pero dapat po sana may maximum tolerance pa rin po tayong tinatawag. Na-monitor po namin yon at iniimbestigahan na po namin yon. Opo. Hindi namin nabalitaan na Attorney Epres na sinira yung CCTV. Opo, eventually doon po sa course nung pag-i-issue nung pag-implement nung warrant ay siguro nung napansin na nila na meron sinira po. Wow. So, ibig sabihin nyo So, ibig sabihin nyo lumabas po, Attorney, na mga video. CCTV footage, na-save pa ito bago sirain. Opo. O bago, Opo. Yun ang bago. Yun ang malaki para sa akin. Ha? Attorney Epres, salamat sa update. Ha? Na-update nyo kami na meron palang ganun. Anyway. Well, meron pa. Correct. Oo. Kasi walang nabanggit na kahit sa mga balita. Correct. Oo. Sa mga wala tayong nababanggit o nababalitaan na may pagwasak o pagsira nitong Alright. CCTV. Kung totoo yun, Attorney Empress, mukhang talagang matinding kalalagyan itong mga pulis na to kung mapapatunayan ganun ang ginawa nila. Anyway, Attorney, nasa inyo pong pagkakataon, may karagdagan pa po kayong mensahe. Go ahead, sir. Yes, thank you John and Jopel for this opportunity. Gusto lang po naming ipaalam sa ating mga kababayan na ito pong Oplan Katok na ito na isinasagawa ng PNP ay tinitingnan po namin na isang pamaraan para po ma-ensure yung ating security and safety. Subalit kung sa pakiramdam po ninyo ay merong paglabag na po sa inyong privacy, halimbawa po ito po ay hindi na isinagawa sa pamamaraan na i-remind lang po kayo na i-renew ang inyong mga licenses at pinilit pong pumasok, wag po kayo mag-atubili na magsumbong po sa aming tanggapan at aming pong iimbestigahan yung pangyayari. Attorney, Maraming salamat po. Yes, Attorney, Opo. pahabol lang siguro. Hihilingin nyo ba sa PNP at COMELEC na sana'y isama kayo sa susunod na pagpupulong nila? Sa GC, siguro sa group chat. Opo. Kasi napakalaga na Kung nandun din wala kayo, pong di po problema, ba? baka po mas maganda para po kung magbabalangkas man po sila ng guidelines na gano'n, at least kung iimbitahan po nila kami, at least may ano po namin yung human rights approach po dito sa operation po na ito. Opo. Okay. Alright. Maraming salamat. As always, suki ka na po ng aming himpilan na palatuntunan, Opo. Attorney Epres. Good morning po. Thank you so much. God bless. God bless. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Opo, yan po mga kabalitaktakan, si Attorney Beda Epres, Commissioner at tagapagsalita po ng Commission on Human Rights. Maganda yung habol mo, kuya nga. At maganda rin yung nakuha nating info mula kay Attorney Epres. Correct. Sinira pala ha. Hindi rin doon sa mga updated report natin, hindi rin nabanggit maging ng NCRPO. Kaya siguro talagang sinasabi nilang sablay, may info silang sinira yung CCTV. Doon pa lang sa pagsira, may something Ay, parang oo. Yun lang i-off mo kayo, takpan mo ng kamay mo yung Correct. yung CCTV in the process na may ginagawa kayo, talagang malaking bagay na yun. How much more kung sinira nyo yung CCTV, di ba? Correct. Anyway, doon sa mga habol po ng almusal, hintayin nyo po. Sada Balita.
Pasada Balita. Sa mga nag-iisip po ng iuulam at kung magkano kailangan ninyo, ito, alamin nyo na po ang Altanghap mula sa Sangandaan Market, Caloocan City. Aling Bet, magkano? Metro Patrol reports. 399 pesos mula almusal, tanghalian at hapunan. Yung Iniwan mo pa sinangag yung ko, piso, ha? binigyan ko ng 3 scrambled eggs. So, ang aking tanghalian, tortang talong. Kaya nakabila ko ng 7 itlog, kasama na yung gagamitin ko sa torta, pati yung sinangag ko. So, yung 7 itlog, 49 pesos. Yung bigas, 1 kilo, 50 pesos. Yung aking mantika ay 20 pesos lang, kalahating bote yan. Ang aking Gigi, 1 kilo, 200 pesos. Magtitira ako ng kinabukasan. Pinaksil ko yan sa siling berde, sa suka at sa luya. So, total, mula altanghap, almusal, tanghalian hanggang hapunan, 399 pesos. Aling Bet, Ayan. Aling Bet, Gusto. hindi namin narinig ni Jopel ano yung almusal mo? Tinangag po yung bahaw kagabi at saka 3 scrambled egg. Alright. Ayan. Oh, So, yan ang aking... isa pang question. Ba't nagmamadali ka? May pasok ka, no? Ito pa, Aling Bet. Bakit naman hindi mo pa sinagat sa 400? Ba't naman 399 pa? Para yung piso pang alkansya. Okay. Diba? Yan ang aking altanghap sa Pasada Balita para ngayong araw ng Lunes. Ako pa rin ang inyong palengke Queen Beth Samson. Nag-DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at nagbabudget pa rin tayo ng tama. Pasada Balita. Marami pa tayong tanong kaso nagmamadali si Aling Bet. Baka hindi pa niya nabibili yung pangkinabukasan para sa altanghap kinabukasan. Anyway, Yes. tumanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ilang kalsada at establishmento sa Intramuros, Manila, isasara ngayong araw. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5. Ayayu Pangko. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada o lansangan at mga establishmento sa Intramuros, Maynila bilang pagbibigay daan sa inaugurasyon ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project Phase 3 ngayong araw. Kabilang sa mga magsasara ang Fort Santiago Baluarte de San Diego, Casa Manila Museum, Centro de Turismo Intramuros at Museo de Intramuros. Samantala, sarado rin ang ilang kalsada mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kabilang na yung Riverside Drive, Magallanes Drive, Santa Clara, Soriano Avenue at Santo Tomas. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ay bahagi ng 18 million pisong proyekto para sa pag-rehabilitate sa Pasig River. Ito ay third phase ng katatapos lang na 305-meter Fort Santiago River Walk na siyang kukonekta sa Fort Santiago at Pasig River Esplanade. At sa Patrol number 5 ay pa ako para sa Pelmato ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Bago lamang po yung napakagandang mensahe ng aming chairman, medyo habang namamalengke kanina si Aling Bet, medyo may naalala tayo ko yung Jopel, ano? Correct. Tanong din po ni Juan at ni Juana de la Cruz, anong pagbasa na po ba ang narating ng 200 peso across the board wage hike ng mga ordinaryong mamamayan? Nasaan pagbasa na ba? Baka naman nasa first reading pa rin yun. Actually, yung huli second. Second reading Ang, naman. ang magandang balita dyan, pag nag-third and final reading. Yes. Kaso ang problema dyan, dadaan pa sa Senado yan, bubusisiin pa ng lahat yan, tapos bago pa pipirmahan ng Pangulo. Ang tanong, merong sinasabing petition for hike, fair increase, 2 piso, mabigat yun. Correct. PUJ pa lang yun. May binabanggit ka, ano yung TNVS? Aapila na rin? Yes, Na? apila na rin. Na? Alam ko, nung nakaraang linggo ko nga nabasa yun na gusto nilang pag-aralan ng LTFRB ang kanilang fare matrix. Ha?
Yes. But ang tanong ko dyan, nasolusyonan na ba yung naging problema sa TNVS na overcharge? Ang alam ko, wala pa rin. Wala pa, di ba? Wala pa. Katatapos pa lang ng Pasko't Bagong Taon, Pebrero. Di ba? Ang alam ko naging issue niya na pag may rush hour, mukhang iba ang kanilang singil. Yes, Di ba? pag rush hour, mas mataas. Mas mataas. Yes, mas mataas. Tapos maghihingi pa sila ng increase. Yes. Kasi sa nabasa ko, baka daw hindi na akma Yung sa panahon ngayon, Yung kanilang kasalukuyan fair nilang- increase. yung fair nila. Yung last Ayan. na fair increase noong 2019. don't you think it's fair? Sorry, ngayon lang pumasok sa isip. Don't you think it's fair? Alam mo kung bakit? Ha? Nasa pangalawang pagbasa pa lamang po yung 200 pesos wage increase na hinihingi across the board. Yes. Isa-isa lang nagtataasan at humihingi ng petition for hike. Fair hike. Itong mga transport group. Kaya, sa tingin ko baka naiingit sila sa mga oil company. Anong nakakaingit doon? Sa mga oil company. Sinusumpa nga yung mga oil company. Di ba? Anong kaingit-ingit doon, Kuyang? Kasi yung mga oil company, if ever na gusto nila magtaas, Nagagawa nila. yes. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Di ba? Kumbaga- At saka, asan yung oil deregulation na sinasabi lang, tsaka yung pagpasok ng mga small player na pag may small player, meron kang may alternative ka na mas mamura. Ay, sus Maria Josep. Imbis na magpababa, humahabol pataas din ang mga ang mga small player. Correct. Diba? Kumbaga parang bumubuntot lang sila. Oo. Sumusunod lang sila. Correct. So, ang tanong ko dyan, is it fair? O is it unfair? It's Diba? unfair. It's unfair. Ang tabayan dito babawi tayo ang napakagandang mensahe mula sa aming chairman, Boss D. Edgard A. Cabangan. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras na eksakto yung punto, alas 7 na ng umaga, narito na po ang napakasimple pero napakagandang February love quote mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. One beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. Think good, thank God, thank God. Have a great week ahead, and God bless you. Yan po ang napakasimple pero napaka-madamdaming February love quote mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon. Ang mga balita, dudublihin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Pasada Balita. Ulan nating tunghayan ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, 17 sa buwan ng Febrero 2025. Pasada Balita. NBI hinikayat na imbestigahan ang sinasabing pagbabanta ni dating Pangulong Duterte sa buhay ng 15 senador. Pasada Balita. AFP, minomonitor ang mahigit 400 areas of concern ngayon 2025 midterm election.
Pasada Balita. Hirit na dagdag pasay sa jeepney tatalakayan ng LTFRB ngayong linggo. Pasada Balita. Toll Regulatory Board, kinumpirma ang nakaambang dagdag singil na naman sa toll. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kita ng Bureau of Customs pumalo sa mahigit 9 bilyong piso. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, halos 50 katao patay sa pagguho ng minahan sa Mali. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Philippine men's curling team uwagi ng gintong medalya sa Asian Winter Games. Hurlers may panawagan sa pamahalaan. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng patani, ating alamin. Pasada Balita. At balitang showbiz, Makati RTC naglabas ng gag order laban kay Tessa Prieto Valdez. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. At sa detalye ng iba pang headlines, Kuyang Jopel, pigilan ang iyong sarili. Nakaamba ang posibleng taas singil sa mga tollway sa Luzon ngayong taon. Binagalang ko kasi baka mag-react ka eh. Ayon kay Toll Regulatory Board Executive Director Alvin Carullo, nasa proseso na ang pagripaso ng ilang petisyon mula sa mga toll operator para sa taas singil. Humihingi niya ang North Luzon Expressway ng dagdag na hindi bababa sa 40 sentimos kada kilometro sa kabaan ng Bukawi Exit at Santa Ines Toll Plaza. Bukod pa rito, mayroon pang nakabinbing taas singil sa toll sa Zubik, Clark, Tarlac Expressway na sumasaklaw sa ikatlo at uling tranche ng periodic adjustment na dapat bayaran noong 2021 at 2023. Ngunit, hindi pa nagmomosyon ang NLEX kaugnay sa nasabing dagdag singil. Utang na loob pa tayo. Paliwanag naman ni Carullo, bagamat gustuhin man nilang hindi magtaas ng singil. Oy! May ganon! May ganon! Tayo pa yung may utang na loob. Oo Ulitin ko lang Bagamat gustuhin man nilang hindi magtaas ng singil, kinakailangan pa rin ito upang mapabuti pa ang kanilang mga pasilidad at serbisyo. Pasada Balita. Tuloy mo. Ano? Lugi ba sila? Hindi, ito lang naman. Simple lang naman sasabihin nila dyan. Ayaw nyo magbayad ng toll fee? Service road kayo magdaan. Yun na nga Yun yung masakit dun Dalawa lang ang choice mo. Dumaan o huwag dumaan. Di ba? ang ano rito, saan hahantong? Di ba? Yung 20 pesos. Ngayon, saan hahantong? Yung 200 ang 200 pesos mo. Yun yung sinasabi ko nga sa'yo, Kuyang, na maaprubahan man yan sa mga susunod na buwan o ngayong taon. Sabihin natin, ngayong taon maaprubahan. Nonsense na Hindi na rin mararamdaman Alam mo kung bakit? Lahat na tumaas Di ba? Kaya nga, Diba? asahan na. Yung presyo ng bilihin dyan, asahan na yan. Domino effect din yan. Yes. Diba? Okay, tuloy mo na yung report mo. Ikaw na. Sa Ikaw na. kagnay. Pareho pa rin to. Ay, nako. Wala nang tigil tong puro taas. Ayan. Sa kaugnay na balita, ipatutupad na muli ang cashless at contactless toll collection sa mga pangunahing toll expressway simula sa March 15. Ilang buwan ito matapos ang dry run para sa contactless transactions program. Pinaalalahanan ng Toll Regulatory Board ang expressway users na magkaroon ng valid electronic toll collection o ETC device o radio frequency identification o
RFID sticker sa kanilang mga sasakyan. Nagbabala ang TRB na i-issuean nila ng temporary operators sa permit o show cause order ang mga motorisang walang valid RFIDs dahil sa paglabag sa no valid ETC device, no entry policy. Available ang RFID installation at loading station sa loob at labas ng expressways. Tinawag naman na desperadong hakbang ng isang leader ng Kamara ang planong patakbuhin muli si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa 2028 presidential elections. Kasabi nito, kinindunan ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V ang nasabing hakbang ng mga kritiko ng administrasyon sa pagsasabing isa itong pagbaliwala sa itinakdang limitasyon ng konstitusyon. Ipinaalala ni Congressman Ortega na batay sa 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang muling pagtakbo sa halalan ng isang dating Pangulo, maliban na lamang kung amyendahan ang saligang batas. Nagbabala rin sa publiko ang House Deputy Majority Leader na huwag magpalinlang sa ganitong uri ng manipulasyon sa politika na isaan niyang malinaw na halimbawa ng pambubudol. Ikinababahala rin ng kongresista ang lantaran anyang pagpapakalat ng maling impormasyon na pag nagpapaniwala sa mga Pilipino na maaari pang tumakbo si dating Pangulong Duterte sa 2028 bilang presidente. Pasada Balita. Naniniwala naman ang isang political analyst na bahagi lamang ng kampanya para sa 2025 midterm elections ang word war sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ibinida ni Pangulong Marcos na walang bahid ng dugo mula sa tokhang ang kanyang mga pambato, malinis ang track record at mga mambabatas, opisyal at gabinete ng gobyerno ng mayamang karanasan sa serbisyo publiko. Bilang tugon, dinepensa naman ng mga kandidato ng PDP laban ang kanilang track records, kasabay ng muling pagbanat ni dating Pangulong Duterte na drug user si Pangulong Marcos. Ayon kay Attorney Edward Chico, ito ang unang pagkakataon na aktibo sa pangangampanya ang kasalukuyang presidente para i-promote ang kanyang mga kandidato sa midterm elections at hindi ito ginawa noon ni dating Pangulong Duterte at Benigno Aquino III. Bagamat inaasahan na aniya ang world war sa pagitan ng dalawa, hindi niya nakikitang higit pa ito sa usapin ng pangangampanya. Pasada Balita. 73% o halos 3 sa bawat 4 na Pilipino ang nagsabi na dapat nang humarap si VP Sara sa Senate impeachment trial upang sagutin ang mga alegasyon sa kanya, kasama na ang pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Romualdez o Martin Romualdez. Ginawa ng tangere ang survey mula February 10 hanggang 12 at kinuha ang opinyon ng 2,400 respondents gamit ang mobile-based platform upang malaman ang sentimiento ng publiko kaugnay ng impeachment case na kinakaharap ni VP Sara. Ayon sa survey, 51% ang sumusuporta sa impeachment case, 22% ang undecided, 27% ang tutol dito kung saan pinakamalakas ang suporta mula Luzon, partikular sa Metro Manila, Southern at Central Luzon at Northern Luzon. Pinakamalakas naman ang pagtutol sa impeachment ang Mindanao, na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Kasadi sa survey na nasa 51% ang payag na imbestigahan din ang sinasabing hindi pagkakatugma sa yaman ng Vice Presidente at kanyang inilagay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, samantalang 33% naman ang tutol dito. Pasada Balita. Samantala, with your indulgence sa mga kabalitaktakan, Kuyang Jopel, dahil papalapit na ang March, ito yung tinatawag na Fire Prevention Month. Yes. Tayo'y pinalad na makakausap ang isa sa mga fire marshal at matikas na leader ng Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines sa katauhan ni Kuyang Gladwin So. Kuyang Gladwin, good morning. Johnny Bañez, Jopel Peleño, live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, sir. Right. Magandang umaga po sa lahat. Okay. Bago pa man pumasok ang Marso, sa kabila po ng malamig na panahon at panakanakang buhos ng ulan, Kuyang Gladwin, may nangyayari pa rin insidente ng sunog. Bakit? Well, basically, karamihan sa mga nagiging cases natin, mga nagiging concern natin ay mga faulty electrical wirings pa rin, mga overloading.
just like nung Bisperas, nung Chinese New Year, no? One of the main causes ng casualty tayo ron actually. One of the main causes was the malfunctioning ng ating cellphone chargers. Nag-overheat yata yung charger, apparently based on the investigation. That resulted to that fire incident. But as of late, kasi ang dami, halos everyday meron. Yeah, sa'yo na Hindi mismo nang nauubusan. galing. Pinag-uusapan nga namin, series ang nangyayari, sunod-sunod. Oo. Everyday meron, yes. Ay, di ba Ayun po. nagsisimula ang tag-init niyan? How much more, Kuyang Gladwin, Kuyang Jopel, kung talagang panahon na ng tag-init, paano natin i-equip ika nga ang ating mga kababayan para maiwasan itong mga ganitong insidente? Well, number one, no, nakakaugulian minsan natin na kunwari may pupuntahan lang tayong lugar na malapit-lapit sa atin and babalik tayo. Most often than not, iniiwan natin nakabukas yung electric fan, Yun lang. nakabukas yung aircon. Para pag uwi natin, komportable tayo. But however, not knowingly, pagbalik natin, minsan nag-overheat na. Doon nagsisimula ang mga fire incidents natin. Ayun. Minsan naman, sa gabi, typical na nagsisindi ng kandila sa mga kababayan natin na alam niya na. Ayun. So, dun usually lalo na itong darating na summer, yung overloading, napaka-rampant nun. Unfortunately, sad to say, yung mga jumpers, dun minsan nagsisimula yun, lalo na sa mga areas na may mga light materials. Yun Binabanggit usually nyo yung nga, nagiging main causes natin. yes, Kuya Gladwin, binabanggit nyo nga po na halos sa series o sunod-sunod yung mga nangyayaring mga sunog, mga fire incidents. May kakulangan ba tayo sa info campaign kaugnay sa kung paano talaga maiiwasan na magkaroon o magsimula ng apoy sa loob ng isang establishmento, bahay o saan mga lugar? Yeah, actually, I agree with that. No, the first step to I always believe that the first step to fire prevention is fire awareness muna. Importante kasi na aware ang mga kababayan natin sa mga pwedeng maging cause or magiging effect ng fire incidents. That is why this year, our association, the Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines, will be reaching out to communities to promote public awareness, to promote public fire safety. Nang sa ganon, mas maging aware sila. We will be going from barangays to communities to schools as part of the association's advocacy para maging aware naman sila sa pwedeng maging cause. Actually, we already started it with some of the organizations who've already invited us over para sa public acknowledgement or regarding to dun sa fire incident, fire safety. Sir, kung mapapansin natin sa mga, alam niyo yun sa mga dikit-dikit yung bahay, sa mga lugar na yan, mapapansin natin na yung mga poste ng kuryente, napakarami na, yung parang squid na siya, yung parang... Diretsahin mo na, hindi squid yun. Yung sapot? Sapot ng gagamba. Di ba? Hindi ba natin magagawa ng paraan to? Wala ba tayong suggestion sa gobyerno na kung parang maiwasan yung mga ganito? Kasi ito yung nagiging dahilan, kadalasan, sa mga... Overload. Yes, nagkakaroon ng overloading. Dahil nga sa dami na ng bahay sa isang lugar, sa mga slum area, hindi na maiwasan na nagkakaroon ng overloading. At doon sa lugar na yun na napakaraming tahanan, doon pa madalas nangyayari ang matinding sunog. Yes, correct. Isa sa mga main causes natin yun. Lalo na sa mga light materials na area. However, hindi lang naman kasi yun ang nagiging cause natin. Isa sa mga main problems din namin, no, is pag rumesponde kami pagdating doon, sala-salabat din yung mga nakaparking na kotse, mga nakaharang, which makes the response time longer doon sa imbis na masuppress na kagad natin. Ang nangyayari kasi is humahaba yung response time natin. I'm speaking in behalf of those responders na maaga naman kasi sila dumarating sa scene. However,
dahil sa mga hazards, dahil sa mga blockages, imbis na makapagtrabaho ka agad, tumatagal. Now, people might usually misunderstood na pagdating sa scene ng mga bombero, bakit ang binobomba nila ay yung mga katabing bahay na hindi pa na tinatamaan o mga bahay na hindi pa tinutupok. That is because we're trying to cut kung ano man yung pwede pang ikalat pa ng apoy, kung ano pang pwedeng Pine-prevent nyo na. pine-prevent na namin yung further damage doon sa mga establishments. That is why we tend to pull it down nang sa ganun, hindi na lumaki pa. Yung tupok andyan na yan. We will definitely suppress it. However, we are also trying to save those properties beside doon sa mga involved na nasusunog na. And Ayun. speaking... So, minsan, yun ang nagiging misconception. Speaking of dahilan ng sunog, Kuyang Jopel, Kuyang Gladwin, sa tinagal-tagal ko pong naging field reporter, kadalasan, faulty electrical wiring isinisisi. Yes. Dumating na nga sa punto na sinasabi sa amin nung desk at ng opisina, pwede ba mag-interview kayo ng fire marshal o kaya nung arson investigator para hindi naman laging faulty electrical wiring ang Minsan nagiging dahilan. Yung mga fire marshal, tatagalan pa. Tatagalan pa kung anong... Diba? Sabihin, iniimbestigahan pa. Pero ang babanggitin din bandang Faulty electrical wiring. Faulty electrical. Yung Gladwin, meron ba talaga maliban dyan? Sa totoo lang, paki-educate mo kami, yung totoo. Wala bang ibang term na pwedeng Yung gamitin o totoo. dahilan? Di ba? Maliban sa sinadya. Di ba? Yes. Di ba? Definitely, yung sinadya, that is out of the topic. Sinadya. Right. So, talagang kahit anong gawin natin, pagdating natin, talagang malaki na talaga. However, yung sa kuryente kasi, kadalasan, doon po talaga nagsisimula. Alam naman po natin, marami na po tayo yung mga kababayan natin, medyo para makatipid, bibili ng mga substandard na appliances, Correct. substandard na mga chargers. Jumper. Jumper dito, jumper doon. Lalo na, ito na, paparating na tag-init. Ramdam na natin. So, yung aircon natin, lalo na kung naka-jumper, 24/7 na yan, which causes overloading. Yun yung mga nagiging cause usually. And then, hindi lang siya summer. Pagdating naman sa Christmas, pansinin ninyo. Ang taas din ng census natin sa fire. In fact, minsan sa Christmas, mas mataas pa nga kaysa sa fire prevention. Kung papansinin ninyo yung trend, yung census, minsan mas mataas pa ang sunog bandang Abril kaysa sa Marso. Alright. Kung mapapansin niyo, it's because of those overusage ng ating consumption ng electricity. Alright. And unfortunately kasi people sa hirap ng buhay ngayon, people then turn to be more practical na. Sige po, pwede na natin gamitin to, mas mura to. Hindi naman Same masisisi usage, not knowingly that Diba? Yes, not knowingly that they are introducing themselves to further hazards. Alright. Medyo intriga, Kuyang Jopel. Sa tinagal-tagal din natin nagko-cover ng mga sunog. May mga pagkakataon na bakit mas nauuna ang mga fire volunteers sa mga talagang bombero. At kamusta naman ang relasyon ninyo sa mga taga-Bureau of Fire Protection, Kuyang Gladwin? Close ba kayo? Yeah. Oh, definitely. BFF? Yeah, oh. Actually, napakaganda po ng samahan ng ating volunteer group with the Bureau of Fire Protection. Since the BFP is the lead agency, the volunteer group are there to support and to serve as the auxiliary ng ating Bureau of Fire Protection. Isa lang naman usually yung nagiging campaign before is that right now, kung mapapansin po ninyo, napakarami na pong mga barangay fire trucks na siyang tumutulong na rin sa ating fire suppression, which is actually good, no? Which is actually good. However, it would be better kung magiging part sila ng org structure ng ating BFP, part sila ng running card ng ating Bureau of Fire Protection. Nang sa ganun, mas magabayan ng ating mga barangay since they are always the first responders dun sa barangay nila. Actually, sa panahon nga ngayon, ang dami ng fire trucks eh. Nung panahon namin dati, makita nyo, wala namang mga barangay fire trucks. It's just all about fire awareness campaign. However, nowadays, makita natin halos isang barangay, tatlong fire truck, dalawang fire truck. Diba? So, I think it is better na maayos natin yung sistema pagdating sa response ng ating mga kasamahan na sa barangay. Ang laking tulong nila, ang laking tulong ng barangay firefighters. Promise, last na. Bakit mas magaganda yung fire truck nyo kaysa sa BFP, Kuyan?
Sorry! Inspirasyon namin ng BFP para magpaganda ng fire truck. Yun lang. Yun yun Simple ha. Talagang- Simple pero ang lalim ha. Talaga. Ay, simple pero ang lalim ha. Oo, inspirasyon namin ng Bureau of Fire. Kasi nakikita namin paano pa mas I-improve. magiging effective ang ating operations. correct. How can we work together as one? At the end of the day, isa lang naman ang ating objective to minimize further damage and basically to suppress the fire as soon as possible, the quickest way we can. Ayan. So harmoniously nagwo-work naman ng BFP at ang ating volunteer group. Kuya, last question na siguro, Kuya nga Gladwin. Balikan ko lang yung kanina, yung sa kawing-kawing na mga salasalabat na mga kawad ng kuryente dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, di ba nasa ilalim na yung kawad ng kuryente nila? Ang alam ko, isang lungsod pa lang dito sa atin sa Pilipinas na nakakagawa nito sa Davao City, sa ilalim na yung kawad ng kuryente nila. Pwede bang gawin yun? Mas mababawasan ba yung mga nararanasan nating sunog kapag ganun yung ginawa natin like sa ibang bansa? Well, it will be a long shot. However, I always believe na wala namang imposible. Maaring mahirap ang proseso, pero nothing's impossible. As long as gugustuhin naman ng ating gobyerno, then magiging mas okay siya. With how they can be able to do it, that we do not know. Pero sa ibang bansa kasi hindi rin naman kasi usong jumper. Dito kasi sa atin, napaka-resourceful ng ating mga kasamahan, mga kababayan. Alright, Diba? hindi rin impossible kundi magastos, Kuya Gladwin, Yung gano'ng Malaking proseso. Malaking Mahaba-habang proseso. Hindi siya impossible, yes. Malaki-laking gastusan yan. Mahaba-habang proseso yan. Alright. Pero kaya naman kung kakayanin. Nasa yung pagkakataon, Kuya Gladwin, baka may karagdagan ka pong mensahe dahil malapit na nga ang Fire Prevention Month. Go ahead, Kuya. Yeah, sa ating mga kababayan, Fire Prevention Month is fast approaching. So, konting paalala lang po mula sa Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines Incorporated in behalf of our President, Sir Arvin C. We would just like to remind everybody to be extra cautious this upcoming months. Not just the Fire Prevention Month alone, but the entire year, na mag-ingat sa ating mga paggamit. Pagbili ng appliances, hindi baling medyo gumastos lang tayo ng konti. At least sure tayo na quality-wise, safe, okay, at hindi tayo may introduce sa further hazards. All right, yung mga bata, wag iiwanan na naglalaro ng mga kandila. Kasi marami-rami din tayong mga cases na ganun, which apparently led to casualties as well, unfortunately. Pag nagkaroon ng sunog, when you're caught inside the establishment na nasusunog, basically stay calm, all right? Stay calm and find your way out. That's the most important thing. That is also why ang fire exit sign nilalagay natin malapit sa paanan, sa sahig, hindi na po sa ibabaw. Kasi sa ibabaw, puno ng usok, hindi mo makikita yan. Unlike pag nasa baba, when you're trying to crawl out of the establishment, you will still be guided on your way out. So yun na po, presence of mind, wag matatakot. At hindi po CR ang safe haven para sa isang nasusunog na establishment. You always find your way out. Ayun po. Alright. Maraming salamat, Kuya Gladwin. Pakikumusta mo kami sa tropa dyan, ha? Good luck. At Thank you, sir. usap pa rin tayo sa mga susunod na pagkakataon. Good morning. Thank you, Kuya. Thank you. Maraming salamat po, mga sir. Thank you po. Good luck sa inyo, ha? Good luck. Alright. Thank you. Po mga kabalitaan, Jawali Taktakan, si Gladwin Abramso. Siya po ang siya po ang Fire Marshal ng Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines Incorporated. At kung may tatanong nyo, ba't kami medyo okay na sa isa't isang makipag-usap, dahil siya po ay Rotarian din. Nakasama ko po siya sa ilang mga activity ng Rotary Club dito naman sa ating bansa. Oras muna sa udyat. 26 na minuto na po, makalipas ang ikapito ng umaga. Paano nagbigay ang PCSO ng 50 wheelchair sa mga senior citizen at PWDs?
Kung saan po yan, alamin natin sa special report ni Angelo Baenio. Namigay ng 50 wheelchairs ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa mga senior citizen at persons with disability sa isang seremonya sa PCSO main office sa Mandaluyong City. Malugod na tinanggap ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes ang mga wheelchair mula kay PCSO General Manager Melquiades Robles. Ang mga ito ay pagkakaloob sa mga nangangailangan mula sa sektor ng senior citizen at PWDs. Ang programang ito ay bahagi ng corporate social responsibility ng PCSO na naglalayong magbigay ng tulong at suporta sa mga komunidad. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baenio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa Pasada Balita. Alam nyo rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tumanggap muna tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Aksyon ng Korte Suprema sa petisyon na nananawagang uutusan ang Senado na agad mag-convene bilang impeachment court. Hintayin na lang daw ng Senado. Ulat atid ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Dapat na hintayin na lang kung ano ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon na nananawagan sa kataas-taasang hukuman na mag-issue ng writ of mandamus na nag-uutos sa Senado na agarang mag-convene bilang impeachment court. Ito ang kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tanging niya masasabi kaugnay na naturang petisyon. Tumanggi na si Pimentel na magbigay ng anumang komento kaugnay sa naturang petisyon. Matatandaan para kay Pimentel may mandato ang Senado na agarang magsagawa ng impeachment trial. Ito'y dahil nakasaad sa Constitution ang katagang forthwith na ibig sabihin ay agad. Para kay Pimentel, maaaring maantala ng isang buwan ang pagsagawa ng impeachment trial dahil may mga proseso pang dapat gawin tulad ng pagbuo ng bagong impeachment rules at pagsasagawa ng pre-trial. Pero hindi na naaayon-anya sa Constitution kung maantala na mahigit 5 buwan ang pag-umpisa ng paglilitis. Una rito'y sinabi ni Senate President Chis Escudero na malamang pagkatapos pa ng State of the Nation Address ng Pangulo, sa huling araw ng Lunes sa buwan ng Hulyo masimulan ang impeachment trial. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Patrol Report. Samantala, pansariling interes ng ilang partido sa halalan, pinuna mismo ni Pangulong Marcos. Tayo mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pinuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layunin daw ng ilang partido sa ginagawa ng mga itong pagtakbo sa darating na eleksyon. Ayon kay PBBM, pansariling kapakinabangan lamang ang nasa isip ng iba at dahilan kaya gustong manalo sa halalan. Walaan niyang iniisip ang mga ito kundi kung paano tutulungan ang kanilang mga sarili na ayon sa Presidente ay kaibayo naman sa mitiin ng alyansa. Kaya ang epekto, hirap daw makabuo ng mabigat na tiket at dinadaan na lamang sa kung ano-ano
Ang sinasabi sa ginagawang pangangampanya sa alyansa ayon sa Pangulo ay para sa bansa ang rason sa pagtakbo ng mga ito ng kanilang mga kandidato, lalong-lalo na mga pambato ng partido sa pagkasenador. Patro 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Laas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Iginiit ng isang election lawyer na hindi na dapat i-delay pa ng Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay election lawyer Romulo Macalintal, hindi valid excuse ang pangangampanya upang madelay ang nasabing impeachment proceedings. Gayon din ang dahilan ng ilang mambabantas na ipapasa na lang ng kasalukuyang Senado sa 20th Congress ang constitutional duty dahil sa oras na magpalit na ng Kongreso ay matatapos na rin ang mga pending at proceedings ng kasalukuyang Senado. Dagdag pa nito, sakaling maipasa sa 20th Congress, itatrato ang nasabing impeachment na parang ngayon lang inihain. Dahil dito kung ipagpapatuloy ang impeachment sa 20th Congress, malalabag ang constitutional provision kung saan nakasaad na hindi maaaring magsampa ng impeachment laban sa opisyal na higit sa isang beses sa isang taon. Pasada Balita. Maituturing ng snake pit ang palasyo ng Malacanang. Ganyan po inilarawan ni Senador Amy Marcos ang Malacanang dahil nagdudulot na ng pagkakawatak-watak sa administrasyon ang nangyayaring political maneuvering. Muli namang nilinaw ni Super Ate na wala silang issue ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagigiit na ang mga taong nakapaligid sa presidente ang tunay na problema. Idinin ni Senator Marcos na pinoprotektahan niya lamang si Pangulong Marcos sa mga umaaligid at nang aabuso sa kabaitan nito. Liring iginiit ng senador na hindi urgent ang impeachment trial laban sa kaibigang si Vice President Sara Duterte. Katwiran ng presidential sister, maraming problemang malapit sa sikmura ng sambayanan ang dapat unahin ng mga mambabatas at 2 buwan din namang natenga sa Kamara ang impeachment complaints bago ito isinumite sa Senado. Pasada Balita. Sang-ayon ako sa binanggit mo, Kuyang John, doon sa binanggit ni Super Ate, na mas maraming issue na dapat pagtuunan ng pansin Kesa sa impeachment? sa politika. Okay. Sabi mo eh. Dahil sa malapit sa sikmura. Oo naman, actually. Totoo lang. Baliktado yun sa pinag-usapan natin. Pag binanggit mo kasi yung talagang malapit sa sikmura ni Juan at Juana de la Cruz, mas importante talaga yan, Kuya. Alam mo kung bakit? Eh, pagka nangamatay lahat ng botante, sino boboto sa inyo? De, wala. Correct. Di ba? Wala nang. Hindi na sila makakaupo. Wala na ring MADA. Tuloy mo na yan. Samantala, binigyan din ni Professor Astro del Castillo na hindi maganda para sa ekonomiya ng Pilipinas ang kasalukuyang ingay sa politika. Bukod aniya sa distraction ito, para pagtuunan ng pansin ang mga mahalagang bagay tulad ng pagkain at kuryente, apektado rin ito ang paglalagak ng mga investments sa bansa. Definitely, nakita natin na itong impeachment na to ay umuusad ang demokrasya. No? Pero it seems like medyo naaabuso naman itong sistema na ito. No? Pangalawa ay hindi talaga maganda ang ingay politika sa isang ekonomiya. Ito ay nakaka-discourage sa investors, both foreign and local. No? Pangatlo, ito ay distraction. Nawawala ng focus ang ating leaders dahil sa politika. Mas ang ekonomiya, it seems like, is taking a back seat. Ibinunyag ng ekonomista na may mga investor na nagpakita ng interes na maglagak ng punan sa Pilipinas ngunit binawi dahil sa ingay politika. Sa experience ko, merong mga interesado sana na foreign investors na maglagay ng bagong investments dito. No? However, na-turn off sila doon sa political noise yung nagsimula pa last year. No? Nag-emanate kasi yung impeachment process coming from the politicians, not from the people. Pangalawa, yung budget structure natin ngayon, no? Without any political bias, talaga namang tingin natin yung dapat na prioridad, lalo na pagkain, power and energy, defense, ay hindi nabigyan ng pansin for 2025. Tinig ni Professor Astro del Castillo, isang ekonomista sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Kinwestiyon naman ng isang grupo ng mga dating bilanggo ang pagkakaroon ng recorded video ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy sa kabila ng pagkakapiit sa Pasig City Jail. Ayon sa samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda,
Nangangamoy VIP treatment ang pagpapahintulot na makapag-video ang religious leader. Gate ni CELDA Vice Chairman Danilo de la Fuente, hindi sikreto para sa mga nasa ilalim ng pangangasiwa ng Bureau of Jail Management and Penology, maghigpit o na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit o ang pagkakaroon ng camera, video equipment, cellphone at iba pang kaparehong device. Inatikos din ng grupo ang anilay double standard sa mga bilanggo kung saan mahigpit ang batas para sa mahihirap at political prisoners at binibigyan naman anila ng special treatment ang mga mayayaman, makapangyarihan at maimpluwensyang tao tulad ni Kibuloy. Naharap ang self-proclaimed Son of God sa mga kasong human trafficking at child abuse. Pasada Balita. Ito may paglilinaw. Ukol dyan ang BJMP, nilinaw. Ito, nilinaw ng Bureau of Jail and Management Jail Management and Penology o BJMP na pinayagan kasi ng korte na mag-record ng campaign video si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustenera, mayroong court order na hawak ang kampo ng kontrobersyal na pastor kaya't pinayagan ito ng mga otoridad na gumawa ng video. Batid aniya na ipinagbabawal sa loob ng kulungan ang unauthorized recording, ngunit nararapat lamang na kanilang sundin ang anumang kautusan ng korte. Una rito, umalma ang samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda sa pagpayag ng ahensya na gumawa ng video ang nakakulong ng pastor at iginiit ang pagkakaroon ng mga ito ng sinasabing double standard. Pasada Balita. Ay nako. Yan na lang po masasabi ko. Hay nako. Samantala sa iba pang balita, isasagawa ng House Tricom bukas, Martes, ang ikalawang pagdinig kaugnay sa lumalalang banta ng disinformation at fake news na ikinakalat online. Kasunod na rin ito ng pagpapalabas ng show cause orders sa ilang media personal o social media personalities at vloggers na nabigong dumalo sa unang pagdinig noong Pebrero 4. Nagbabala ang House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information na maaaring humantong sa mas mabibigat na aksyong legal ang hindi pagsunod na sa SCOS kabilang ang pagpapalabas ng sabpina at pagsasampa ng contempt charges. Binigyan din ni Laguna Representative Dan Fernandez, overall chairman ng TRICOM, ang kahalagahan ng pananagot ng digital influencers sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Bilang sa mga binigyan ng SCOS, sina Attorney Glenn Chong, dating Presidential Communications Chief at ngayon social media commentator Trixie Cruz Angeles, Crisette Laureta Chu, Alan Troy Sas Rogando Sasot, Mark Anthony Lopez at Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa. Upang mapalawak ang saklaw ng investigasyon, ipinatawag din ng TRICOM ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga pangunahing social media platforms, mga eksperto sa batas at mga media organization. Pasada Balita. Naniniwala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na ang mga hindi pa nahuhuling Pogo bosses ang dahilan ng nagpapatuloy na maliliit na operasyon ng Pogo. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, marami-rami pa na mga Pogo bosses at workers na nasa bansa ang hindi pa nila nahuhuli. Batay anya sa kanilang mga nakukuhang impormasyon, nagtatago ang operasyon ng Pogo sa mga resort, condo unit sa Pasay at maging sa mga underground parking. Bukod pa rito, ibinunyag din ni Yusek Cruz na mayroon ng source ng magaganda at dekalibring armas ang Pogo. Gayunman, kumpiyansa pa rin ang PAOK Chief na maiaalis nilang lahat ang operasyon ng iligal na Pogo sa bansa ngayong 2025. Pasada Balita. Kailangang palakasin pa ang pagpapatupad ng batas laban sa agricultural smuggling na patuloy na banta sa mga lokal na magsasaka at sa seguridad mismo sa pagkain. Ito naman ang ginit ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasabay ng pagkilala sa mas pinaigting na kampanya ng Bureau of Customs laban sa smuggling na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 85 bilyong pisong halaga ng mga kontrabando at ang matagumpay na pagsasagawa ng mahigit 2,000 anti-smuggling operations noong 2024. Ipinunto rin ng House Speaker ang nakababahalang mga ulat
tungkol sa malalaking bulto ng bigas na naiwan sa mga pantalan at ang pagtatambak ng mga imported na frozen chicken na nagpapalakas ng hinala na may nagaganap na manipulasyon sa supply. Binigyan din ng leader ng Kamara na ang ganitong immoral at iligal na gawain ang nagpapahirap sa mga magsasaka at mamimili, nilalabag ang patas na presyo at inilalagay sa panganib ang seguridad sa pagkain ng bansa. Dahil dito nanawagan si Speaker Romualdez ng mas mahigpit na kontrol sa mga border, mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at mas mabilis sa pagsasampa ng kaso laban sa mga smuggler upang mabuwag ang kanilang mga illegal na operasyon. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Nakakolekta ang Bureau of Customs sa mahigit 931 billion pesos na revenue para sa taong 2024. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, naabot nila ang target revenue collection sa kabila ng epekto ng tapyas taripa sa bigas at pining electronic vehicles, gayon din ang pagpapaliban sa priority reforms tulad ng excise tax sa mga pickup trucks sa ilalim ng Capital Marketing Promotion Efficiency Act. Kabilang sa mga nakapag-ambag sa revenue collection, ang ilang pantalan kabilang ang Legazpi, Tacloban, Ninoy Aquino International Airport, Clark at Cagayan de Oro. Bukod dito, nakapag-generate din ayon kay Commissioner Rubio ang BOC ng 2.71 billion pesos na kita sa pamamagitan ng post-clearance audits at voluntary disclosure applications. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 48 katao ang namatay matapos gumuho ang isang iligal na minahan sa Western Mali. Ayon sa pinuno ng isang local environmental organization, nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa iba pang mga biktima. Sinabi ng mga otoridad na ang gumuhong minahan ay dating pagmamay-ari ng Chinese company at aminadong nahihirapan silang mapigilan ang mga minero na magmina sa lugar. Nabatid na noong nakaraang buwan, 10 kataong nasawi, karamihan babae sa Southern Mali dahil na rin sa landslide sa isang minahan. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Good news muna tayo sa sports. Nasungkit ng Philippine Men's Curling Team ang kauna-unahang ginto ng bansa sa 2025 Asian Winter Games sa Harbin, China. Tinalo ng koponan nila Mark Feister at Enrico Christian Holler at Alan Freire at Benjo Delarmente ang delegado ng South Korea sa score na 5-3. Dahil sa nasabing tagumpay, umaasa ang Philippine Olympic Committee na mapagtutuunan na ng pansin ng pamahalaan ang pagpopondo sa nasabing laro. Ito na yung medyo not so good. Bagamat may natatanggap na 2 milyong pisong cash incentives ang koponan, hindi anila ito sapat para tustusan ang pag-iensayo ng grupo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Balita sa mundo ng pala. Balitang pangkalusugan. Bahay tubo kahit munti, akala may luma. Go, kuya. Alam mo na kung ano yung Siyempre. pangkalusugan natin. Ang patani. Bow. Yes. Ang patani ay isang uri ng legume na nagmula sa Timog Amerika at isa sa mga pinakasikat na pagkain sa buong mundo. Mayaman ang patani sa protina, taba at iba't ibang malulusog na sustansya na nakatutulong sa ating katawan. Mabisang pangkontrol sa timbang ang patani dahil sa taglay nitong protina na nakapagpapabusog na
nakatutulong upang mabawasan naman ang pagkain ng marami. Nire-regulate din ng patani ang blood pressure dahil ito'y low glycemic food. Nakapagpapalakas din ito ng immune system dahil sa taglay nitong antioxidant na nakalalaban sa mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress at inflammation sa katawan. Bukod sa mga nabanggit, pampatibay ng puso, pampaganda ng balat at pampalina rin ng mga mata ang patani. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Nag-issue ang Makati RTC ng gag order laban kay Tessa Prieto Valdez. Kaugnay nito, inatasan ng korte si Prieto Valdez na huwag maglabas ng anumang pahayag sa publiko tungkol sa ex-girlfriend na si Angel Chua. Inaprubahan ng nasabing kautusan na maghain ng mosyon ng kampo ni Chua dahil sa sinasabing paglabag sa ni Prieto Valdez sa sub-judice rule na nagbabawal sa pagbibigay ng anumang komento o pahayag sa isang pending na kaso nang magpa-interview ito at banggitin ang kaso. Iginit ng korte na mahalaga ang gag order para masiguro na fair at impartial ang legal na proseso. Pasada Balita. Bilisan, mabilisan! Napabilang ang Manila sa top 5 most romantic destination in Asia ngayong Love Month. Inilarawan ng digital travel platform ng Agoda ang Maynila bilang isang lugar na mayroong warm and welcoming atmosphere. Dahil anala sa ganda ng iba't ibang tanawin sa Maynila na sinamahan pa ng mga mayamang kultura at kasaysayan, nagbibigay ito ng cozy experience sa mga mag-asawa at magkasintahan. Samantalang nangunguna naman sa listahan ang Kuala Lumpur, Malaysia na sinundan ng Tokyo, Japan, habang nasa ika-45 pwesto naman ang Bangkok at Pattaya sa Thailand. Pasada Balita. Pero pagmamadali mo, nakalimutan mo, good news po yun, ha? Ay, oo nga. Oo nga. Oy, shout out kay Kagawad Tina de Guzman ng Barangay 93 Tondo. Happy listening and watching! Go, meron pa? Ay, makikiramay nga pala tayo sa ating kasamahan. pala. Nagulat tayo ron. Go ahead, pare. Nakakagulat at nakasama pa natin to sa Malacanang nung na-assign tayo doon. Si Kuyang Raymond Tinasa. So, RIP, rest in peace kayang Kuyang Raymond Tinasa. Pakikidalamhati po, taos pusong pakikidalamhati sa mga naiwan ni Kuyang Raymond Tinasa. Alright. At sumayin niyo po ang Monday edition ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez. Jopel Pelanyo. Antabayan na susunod na palatuntunang Karambola. Oras! Alas 8 ng umaga, you know! Woo! Pasada Balita.